mga friends! Welcome to another episode of Chase Sanity! And for today's episode, tayo ay magbibigay ng hashtag Chase Sanity Tips. Tips and suggestion that nobody asked for. Pero ito na, marami kasi tayong mga friends na nag-comments about our recent trip sa Japan. So, i-share daw natin yung ating itinerary at saka budget para sa ating 7-day journey sa Japan. So, ito na, wala nang patumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin agad-agad. Siyempre, umpisahan natin sa ating budget. Ito na. Chinining! Oh, diba? Nawala yung background at tayo ay lumiit dahil nandito na. Ay, nasa ba? Nandito pala. Dahil nandito na ang ating budget. So, ayan yung breakdown ng budget per day natin. Pero, hihimay-himayin natin yan kung magkano, saan napunta, bakit, ano yung binili natin, ano yung nagastos natin per day. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung parang total. Ito tayo, zoom tayo. Shook. Hindi man nag-zoom, nagpalit lang talaga. So, ito ang ating total. Ang ating total ay 67,732 pesos. So, bakit? Paano naging 732 pesos? Umpisahan natin sa ating miscellaneous. So, as in talagang, lahat talaga kasi in-include ko lahat. Ni 5 duling talagang nilagay talaga natin dito sa ating mahiwagang Excel file. Para talagang lahat ay accounted for. So, umpisa natin sa ticket. So, inabook namin ng ticket ay, of course, piece of fare. Actually, parang hindi na nga siya ganun ka piece of fare. Pero 7,000 something siya. Yung 9,457, that already includes yung ating check-in baggage na 20 kilos. Tapos, yung, makikita nyo dyan, ticket Narita to Nagoya. Yan yung ating Shinkansen. Shinkansen ticket natin yan. From Tokyo to Nagoya. So, 3,916 pesos ang ating ticket, ang Shinkansen. So, mahal talaga siya, guys. One trip, ano lang yan, one way. One way lang siya. 3,900. Almost 4,000 kagad yung Shinkansen. Pero naman kasi, Shinkansen naman talaga kasi yun. And then I have my insurance. So, guys, always travel with insurance. I will have a separate vlog. separate vlog. Ano bang nangyayari? Separate vlog kung ano yung mga insurance na available at kung saan ako lagi nagbubook. Kahit hindi naman talaga siya sponsored. Charet. And then we have our travel tax, syempre, di ba? So, hindi pa kasama dun sa ticket namin yung travel tax, but there's always an option para i-include siya. So, syempre, ang ating travel tax na 1,620 and then ang ating Suica card. So, nag-load ako ng Suica card. Isang lapad, which is 3,709 pesos. Naka-yellow siya, kung mapapansin nyo. Later, malalaman nyo kung bakit siya naka-yellow. Ang aming hotel. So, yung hotel namin for Tokyo and Nagoya. So, parehas na siya for 7 days. Ang total niya is 11,145. Okay. Mamaya, papakatas ko niyo yung mga episodes kung saan kami mga nag-stay. Okay. Visa, syempre, meron tayong binayarang visa application for Japan. Nasa baba rin yung link kung ano yung mga kailangan sa pag-apply ng Japan visa. Yan, kung gusto nyo panoorin, nasa baba yung link. But we paid 950 pesos for that. At ang ating pocket money for the entire duration ay kulang-kulang 15,000 lang po. Yun. So kung paano natin napagkasya yung 15,000, maya-maya ay ating i-reveal pag nag-breakdown tayo ng per day kung anong nangyari. Kasi mamaya titignan natin yung itinerary tsaka kung magkano naggastos natin per day. Okay? At saka ang last, kung napapansin nyo, medyo nakahiwalay siya. Outfit. Sinama ko talaga siya dyan para talagang lahat talaga. Kasi lahat ng may kinalaman sa Japan trip ko, nilalagay ko talaga dito. So, before ng flight, syempre, outfit check. And then, namili ako sa Shein ng mga autumn clothes. Mga panglamig kasi alam niyo naman, wala naman tayong ganun dito eh. So, nakatotal ako ng 3,669. Yes, opo, in-include ko talaga siya. Shein na mga pullover, turtlenecks, and all that. Even the coats, yung mga coat na dala ko, yan, lahat siya ay 3,600. At included siya dun sa total natin na 67,732. Now, let's go to the per day itinerary.
ayan na, let's go. Ching! Diba? Ang ganda-ganda naman ng ano ko, ng ng transition sound ko. So, unahin natin syempre yung day 1, or day 0 rather, sorry. Day 0, tinawag ko siyang day 0 kasi kung mapapansin nyo, 7:40 na kami nakarating kasi yung flight namin is tanghali. So, 7:40 PM na kami nakarating ng Tokyo. Also, day 0 siya kasi when you apply for a Japan visa, hindi kinakount yung date of arrival. So, for example, sa amin, 7 days talaga yung trip namin. Pero when we applied for visa, 6 days lang yung nakalagay. So, day 0 siya. So, dumating kami sa airport ng 7:40. Tapos, nag-train na kami papunta sa Asakusa. Asakusa kasi yung ano namin, yung hotel namin. Hotel Tavinos, Asakusa. Nasa baba rin yung link, mamaya. From booking.com. Hindi sponsored, pero ang ganda kasi ng hotel. So, nasa baba yung link kung saan yung Hotel Tavinos. And ito yung episode natin for that. Ayan, welcome to Japan. Yes, nasa baba rin. Ang daming link ng description box na to for sure. Nasa baba rin yung link. O hindi, hanapin nyo na lang kaya dun sa ano. Meron akong playlist ng Japan, buong Japan trip natin. So, hotel check-in, 11 na kami naka-hotel check-in kasi alam nyo naman, yung siyempre, i-discover mo pa yung place and all that. And then, happy birthday, Mamu, kasi birthday ni Mamu, isa naming friend na kasama namin. So, nag-dinner kami sa Sukiya. Sorry, Sukiya. So, yung dinner na sa Sukiya ay saktong 300. Actually, kulang-kulang. Parang 29 something ganyan. So, ni-round off ko na siya. 300. Yan ang una nating gastos for the pocket money. So, ayun yun na. Yung kaninang 15,000 na sinasabi ko, eto na yung breakdown ng 15,000 na yun. So, Sukiya ay 300 pesos. Guys, panoorin nyo yung episode na yun. Sobrang, ay grabe. Sobrang sarap nung pagkain sa Sukiya. May Sukiya din dito sa Philippines. Pero, iba kasi pag nandun ka talaga sa Japan. Sobra. And then, syempre, alam niyo sikat na sikat yung mga convenience stores sa Japan. Lawson, 7-Eleven. So, bumili kami ng parang midnight snack namin and pang breakfast kinabukasan sa Lawson. So, yung nagastos ko for that is 123 pesos. So, at sa ating day 0, tayo lamang ay nakagastos ng wala pang 500 pesos. Only 423 pesos. O, diba? Ang bongga. Yun lang. And then, for our day 1, eto na nga. Day 1 natin to, ha? So, sorry. Day 1, nag-book kami ng Mount Fuji with English tour guide sa Klook. Yan. Nasa baba rin yung link nung Klook. Or kung wala man, eto yung episode natin yan, guys. Dun ulit yan sa playlist natin ng Japan 2023. Ayan, ang ating Mount Fuji with English tour guide tour. Andun din yung link nung binook natin sa Klook. So, nabook natin siya for 3,672. So, full day na siya. Walang lunch. Hindi kasama yung lunch doon. So, kanya-kanyang pagkain. Kanya-kanyang keme. So, ayan. Nag-breakfast muna kami sa Lawson. Doon kami bumili ng pagkain. Although yung hotel na nabook namin, meron sila complimentary breakfast. Like mga tinapay, kape-kape, ganon. Pero syempre, iba rin kasi pag nakakabili ka talaga sa Lawson, you know, may Lawson kasi malapit dun sa, as in sa baba lang ng hotel namin may Lawson. So, ayun. Tapos nag-meet up kami sa Shinjuku, nandun nag-aabang yung bus ng tour at 8:30. Tapos, ayun, niliputan niya kami sa, first is yung Arakurayama Senjen Park. Yung may Mount Fuji view, guys. Oh my God. Panoorin nyo talaga yung episode din. Sobrang ganda talaga ng Mount Fuji. At mas una ko pa siya nakita sa Mount na yun. Sana makita ko na pa yung Mount na yun, please. Tapos nag-lunch kami sa Lake Kawaguchiko. Doon din. Papunta ng Lake Kawaguchiko. May nakita kong gashapon. Alam mo yun, yung hinuhulugan ng 100 yen, tapos iikutin mo, tapos may lalabas na parang itlog, tapos may toy sa loob. So yun, ultimo yun, nilista ko dito, 152 pesos po yun.
Andyan siya. Tapos yung lunch namin sa Lake Kawaguchiko is only 593 pesos. Guys, yung mga ganito, mga nagre-range from 300 to 600 pesos. Talagang full meal na to ng mga noodles, ng mga ramen, may rice din sila doon, guys. And ang sarap ng rice sa Japan talaga. As in, iba yung lagkit. Ano siya yun? Nasa pagitan siya ng malagkit at normal na kanin. Yung ganun. Hindi lata, pero ang sarap, sobra grabe. And then, yung Lawson food din natin, yung pinang-breakfast natin, yung kinaumagahan, that's 134 pesos. Ayun siya. Doon nasa Kawaguchiko Lake kami, bumili kami ng parang keychain. Kita ko kasi parang may mga cute na keychain na pinapasalubong ko. So, bumili ako ng 4. So, ang total niya is 547. Medyo pricey siya kasi yung shop, so panoorin nyo talaga yung sa Lake Kawaguchiko na episode. Kasi yung shop niya, medyo social, parang ganon. I don't know, parang legit na shop. Legit na shop? May peking shop. Basta yun, 500, so medyo pricey. For me medyo pricey pa yun para sa 4 na piraso na keychain. Ano yun, keychain siya na parang bell na may Mount Fuji and all. Tapos parang, binili ko kasi yung brother-in-laws ko, dalawa sila, ng parang keychain na yung pang hook, alam mo sa parang pagma-mountain climbing ka. Yung, nagbumotor kasi sila, so parang perfect yon. Nalalagyan na ng mga susi, yung hook dito sa may belt and all that. Parang ganun. So, yun yon. And then, pag uwi namin, dumiretso kami sa Shinjuku. Ayan, ito rin guys. Ito yung episode natin yan. Dinner at Shinjuku kasi nag-dinner kami sa Ichiran Ramen. It was such an amazing experience, guys. Kakaiba siya. Walang ganyang atang I don't know, pero parang walang ganyang restaurant sa atin na parang may kanya-kanya kayong cubicle. Walang pansinan. Gano'n. Tapos, basta ang cute panoorin nyo. Ito yung episode talaga, guys. Sobrang cute niyang Ichiran dinner namin for only 600 pesos. 603 pesos. You get the total experience. Tapos, sobrang, ay grabe. Pag pinanood talaga, pag nakita niyo yung bowl, sobrang punong-puno ng noodles, yung beef, yung egg, tsaka ang sarap ng, ng handmade noodles talaga ng Japan. The best talaga. As in, oh my God, parang, teka lang nga, kakain muna ako ng charet. Parang nag-crave ako bigla sa sa ramen. So, for day 1 natin, with all the tour, kasama na yung tour natin ha, tsaka yung mga kinain natin. Bumili pa pala ako ng Uniqlo sweater. Kasi, at, 741. Nung pumunta kami ng Uniqlo, dumaan kami ng Uniqlo sa Asakusa, may malaking Uniqlo doon. Kita ko, merong sweater ng, Mickey Mouse. Ang ganda, sobrang ganda talaga niya. Sweater siya. Pullover. Ganun, kung ano man tawag doon. Binili ko siya kasi kinabukasan, mag-Disneyland kami. So isip ko parang maganda na, alam mo, naka-Mickey Mouse damit ka. Nakaganda ng arte. So that's for 741 pesos. So with all that, ang daming nangyari. Sobrang haba ng day na to. Ang daming ganap. Including yung lunch namin dun sa Kawaguchiko Lake pala. Balikan ko lang yung lunch siya kasi na-miss natin. 593. Guys, sobrang ganda kasi yung lunch, nagla-lunch kami, para siyang food festival. Parang ganun siya kainan. Ang daming mga food stall. Tapos, nasa harapan nyo yung Mount Fuji. Ay, grabe. Ang sarap ng pagkain. Ang ganda ng view. Talagang sobrang core memory. One of the core memories ko yan sa Japan. Yung lunch namin yan sa Lake Kawaguchiko. All in all, tayo ay gumastos ng 6,387 for day 1. Pero again kasama na dyan yung Mount Fuji tour na binook natin sa club. Ayun yan. Okay, alright. Now, let's go to day 2. Shing! Ayan, nagbalik na tayo ng background. Day 2. So, ito naman ay ang ating Disneyland day. Ayan. So, wake up time. Dumaan kami saglit ng Sensuji Temple. Ito yung episode niyan. Tcharan! Kung saan natin nakita yung Sensuji Temple at ang rickshaw. Asakusa rickshaw. Nako. Guys, may cutie talaga dun, guys. Sobra. Panoorin nyo itong episode na to. Asakusa rickshaw. At saka Sensuji Temple. Sobra, guys. Alam ko yung iba nakita na sa TikTok tsaka sa Instagram. So, mga hindi pa, ayan, tignan nyo dun sa ating Japan 2023 playlist. Ayan siya. Sobrang charan. So, pumunta na kami ng Disneyland. Tapos parang late na kasi. Late na kaming umalis ng bahay. Yan. Bilang napagod kami sa trip namin dun sa Mount Fuji. Bumili na kasi kami pati ng pagkain
sa Lawson. Ganun kasi kami lagi, bibili kami ng pagkain sa Lawson ng gabi para kinabukasan sa umaga. May dagdag namin dun sa provided na complimentary breakfast ng aming hotel. Kasi tinapay lang yung tsaka kape. So parang hindi naman masyadong ganun ang kakabusog. Unless kumain ka ng sobrang dami. Pero anyway, ayun na nga, ang dami kong explanation about dun sa almusal lagi. So nag-brunch kami sa Disneyland. Ito yung episode natin ng Disneyland Part 1. Nandyan yung kinainan namin sa tapat lang ng Disneyland. Doon mismo, pagbaba mo. Sobrang sarap kasi with curry. Hindi ako makain ng curry, pero ang sarap nung ang sarap nung pagkain doon na may curry. Tapos, syempre, water. Kasi, bawal po ang water sa loob ng tawag dito, ng Disneyland. Pag may sarili kang dalang tubig, sa security check pa lang, pag nakita nila, ipapaiwan nila sa'yo sa labas. Ganon. So, ito yung episode, panoorin nyo guys. Yung episode na yan, sobrang ganda. Kaya sa loob muna ako ng water, 43 pesos. O diba, lahat talaga include talaga natin dito. And then, bumili rin kami ng Minnie Mouse ears kasi it's a requirement talaga pag nasa para belong ka. Ewan ko ba, sobrang saya. Sobrang saya nung pagpipili ka kasi sobrang daming design ng Mickey Mouse ears. So, ayun. Bumili rin kami ng Mickey Mouse ear na 707 pesos. Tapos doon kami nag-lunch. Sobrang sarap ng lunch doon kasi ang laki ng burger. Sa food court. May food court sa loob. Burger na siya with fries and drinks. Large yung drinks ko ha. So, 457. Wala pang 500 pesos yung lunch namin doon. Tapos, yung Disneyland ticket namin, it's an all-day pass ticket. Siya ay 3,345 pesos. Ayun yung nagastos natin for Disneyland. Nag-dinner kami, bumalik na kami sa Asakusa, doon na kami nag-dinner. Nag-take out kami sa isang Japanese restaurant. Panoorin nyo to kasi may iba tayong episode doon dinner. At the same time, ito yung episode natin ng shopping at Asakusa. Kasi guys, nakita nyo, meron tayong GU coats, 3,042 pesos. So, nag-shopping tayo ng Uniqlo at saka GU. Nagtingin-tingin tayo kasi sobrang mura talaga. Panoorin nyo itong episode ko guys. Nakabili ako ng coat at saka ng padded jacket sa Japan for only 3,000. At ano na yan guys, GU and Uniqlo na yan ha. Tapos dalawa na yon. Yung mga parang 7,000 sa atin, sa kanila 1,500 lang. Yung ganun kamura talaga. So bumili ako kasi in preparation sa akin trip. Ngayong first trip ko ngayong 2024 ay summer malamig. Ayan, di ko muna sabihin. As if naman, may manonood dito. So, for day 2, sa lahat-lahat ng mga nabanggit ay naka 8,397 pesos. Ayan. Pamahal, no? Kanina 6,000 lang. Day 2, naging 8,000 na tayo. Ayan, doon na tayo sa day 3. This is our last day sa Tokyo kasi kinabukasan pupunta na tayo ng Nagoya. So, it's a free day. Wala kaming binok na kahit ano. Walang mga tour. Kasi pupuntahan lang namin yung mga places na libreng puntahan. Yung mga tourist spots. So, umpisahan natin with Imperial Palace. So, yan yung una-una namin pinuntahan. And then, pumunta kami ng Tokyo Tower. Yun. Pero, again, Family Mart muna na naman kami. 149 pesos kasi yun yung almusal. Tapos, nag-lunch kami sa Yoshinoya. Actually, very late lunch na yun. After ng Tokyo Tower, kumain kami sa Meiji Jingu. Meron dong Yoshinoya. Meron din Yoshinoya dito sa atin. Pero kakaiba yung Yoshinoya. Ito yung episode ng araw na yan. Guys, sobrang ganda rin yan. As in, kakaiba kasi talaga yung Japan pag autumn. Very colorful. Wala ka nakikita ditong dilaw, pula, orange na mga puno. Pero itong episode na to guys, ito talaga. This is really amazing. Ano? Wala nang masabi. Tapos, pumunta rin kami at tumawid-tawid ng paulit-ulit sa Shibuya. Shibuya Crossing. At doon kami nag-dinner sa Skytree. Ito naman yung episode niyan. Grabe, sobrang ganda. Sobrang ganda talaga dyan sa ano na yan. Siyempre, wala naman kasi sabihin pangit, ano? Kasi talagang, hello, sobrang ganda talaga, dahil Japan yan, dahil. Huwag ka mag-expect ng pangit dyan. Huwag ka ano. So, yung pag-uwi namin, sa Lawson na kami bumili ng dinner. So, mabigatang dinner talaga to. Kasi doon kami kumain sa, sa hotel. 544 pesos yung na-shopping ko sa
tawag dito, sa Lawson. Tapos, dun sa Sky Tree, merong glühwein. Sobrang sarap nun. Yung mainit na wine. Kasi may napunta kami parang German Christmas market. Bumili ako ng glühwein. Pangarap talaga makatikim niya. 334 pesos. So, all in all, that day tayo ay naka 2,257. Ayan. O, diba? Mura pag walang kabook na ano. Pag wala nakabook na tour, ang mura ng mga eksena natin. Ayan, next na tayo. Ching! Ayan, naging color blue na dahil tayo ay papunta na ng Nagoya. So, maaga tayo nag-check out. Tapos self-checkout lang yun, nilaglag lang namin yung ano sa machine. Actually, self-check, hindi naman kami nakunta. So, self-checkout. Tawag dito. Ito yung episode natin yan. Grabe. Taking Shinkansen to Nagoya. Sobrang amazing experience. Kasi, syempre, DIY lang kami. As in, dun lang kami bumili ng JR Pass. Dun ko lang nalaman kung ano ba, ano mga... Kasi naririnig ko lang yan dati, mga JR Pass, mga XX, ganyan. Dun ko natutunan. Ito guys, kung gusto nyong may matutunan, kasi nga hashtag Chase tips nga tayo, diba? Mga tips. Kung gusto nyo ng tips, ayan, panoorin nyo tong Shinkansen episode natin. Dun pa rin, same playlist pa rin yan. Tapos, nagbaon kami kasi pwede kumain at magbaon dun sa loob ng Shinkansen. So, bumili kami sa Lawson, tsaka sa 7-Eleven ng pagkain. Ayan yung price niya. Nag-Shinkansen lunch kami doon. So, ang dami na, puro pagkain actually. Puro pagkain yung yung eksena. And yung Shinkansen, kanina nabanggit na natin kung magkano. So, nandun siya sa miscellaneous. Hindi ko siya sinama dito kasi iba siya. And then, yung nag-book din kami ng Sky Observatory. Ayan yung price niya. Andyan din. Ang ganda doon, grabe. And guys, ito yung episode natin niyan ng Sky Observatory at saka dinner at promenade mall. Ayun. Sarap, di ba? Nung day na rin na yan, is naisipan na rin naming dinner sa... mag-dinner. Kakatapos namin dinner. Pumunta ng Donkey. Alam mo yan, kailangan pupunta ka ng Don Quixote at mag-shopping ng mga pampasalubong. So, sa pampasalubong ako ay nakagastos ng Tagalog. Ang natin is 3,583 pesos. Ayan. So, ayan ang ating day 4 or yung unang araw at sa Nagoya, para day 4 na natin yan sa Japan. Kinabukasan naman, wala tayong naka-book na dito. Wala tayong naka-book na kahit anong mga eksena. Wala kaming binook na mga tour kasi it's a free day. So, pumunta kami ng Meiji Park and Nagoya Castle. So, yung Nagoya Castle, meron siyang entrance na 195 pesos. Pero bago yan, nag-breakfast muna kami sa Yoshinoya uli. Nakapag-Yoshinoya na kami ng Tokyo. Nag-Yoshinoya uli kami sa Nagoya for 276 pesos. Ayan. Ang mura nga kasi parang dun sa parang nasa 400. Tama ba? 400 yun, di ba? Yung Yoshinoya. At 200 din pala yung lunch namin. O mga ganyan lang pala, mga nasa 200 lang yung mga pagkain sa Yoshinoya. 200 to 300. After namin, mag-Nagoya Castle, na sobrang ganda guys. Talagang, talagang iconic talaga ng Nagoya Castle. Nagpa-picture pa kami. Guys, panoorin nyo. Panoorin nyo tong episode na to kasi parang may pagkabudol na eksena. Parang may pagka-scam na hindi na language barrier eksena. Panoorin nyo yan kasi nandiyan kung bakit kami nakagastos ng 469 pesos para sa Nagoya picture. After nyan, mag-Oso shopping na kami. So, punta kami sa Oso Shopping Center or Oso Shopping District. Ay, sobrang... Kumain ako ng takoyaki for 232 and sobrang sarap niyan, guys. Ito yung episode natin ng shopping sa Oso Shopping District. Ayan siya. Guys, panoorin nyo yung sobrang sarap ng takoyaki. Tapos dyan din tayo nakabili or nakapag-shopping sa Sugi Cosmetics.
Sorry ka, Sugi Cosmetics. Doon ako nakabili ng mga, lahat talaga ng mga must-haves mo pagdating sa skincare. Kasi alam mo, Japan, isa yan sa mga top-notch manufacturer ng mga talagang makapagtiwalaan at effective na mga skincare. So, naka 4,800 ako sa Sugi. Pero sobrang dami na pinangregalo ko pa yung mga iba na mga skincare, mga lahat from moisturizer to aging care to retinol, lahat ng included sa mga must-have sa TikTok. Di ba napapanood niyo yan? Alam mo naman ang source of natin, TikTok. So lahat binili ko talaga, may checklist talaga kami. And then so after no, nagpahinga kami ng very light kasi alam mo naman nakakapagod. So, nag-Starbucks kami, ganyan. Tapos, bumili rin ako ng bracelet. Guys, manoorin yung episode kasi sobrang amazing yung gem, yung mga batong bracelet. May mga orasyon silang ginagawa kung paano yun yung bracelet. Sobrang ganda nun, guys. And dyan ako bumili ng sapatos. ABC Mart, alam niyo yan, guys. Tsaka yung mga taxi-taxi kasi doon parang medyo alanganin yung mga pinuntahan namin sa train station. So, nag-taxi na kami. Ano siya ng taxi, ha? Automatic yung pintuan sa likod. Panoorin nyo tong episode na to. Yung aming last night in Japan. Ayan! Ching! Panoorin nyo yan kasi nandyan lahat. Pati yung dinner namin. Nandyan din. Yung dinner at yakuniku. Kumain kami, guys, ng Wagyu beef. Sobrang sarap ng Wagyu beef talaga. Sobrang tender niya. And ano na yun, ha? Parang nakailang order kami, 3 plates kami ng Wagyu beef. Iba-ibang type ng mga premium cut ng mga beef. Tig-ano lang kami? Magkano nga? 814 pesos lang kami. Di ba? Amazing, day. Di ba? Sobrang amazing talaga ng Japan. Tapos, after nun, last day na, ayun na. Ayun na kami. Sa last day na tayo ng bumili rin pala ako sa GU. Sorry, bago natin palitan yung background. Bumili ulit ako sa GU kasi may GU din doon sa Nagoya. Yung Nagoya hotel natin is Apa Hotel. So malapit siya, nandun siya mismo sa tapat ng Nagoya Station. And you know, sa Japan, kapag malapit ka sa train station, ang pangalan ng hotel nagkakaroon ng Ekimae. So, Apa Hotel, Ekimae Kita. Yung pangalan ng hotel na binook namin dyan. Sobrang lapit lang niya talaga, guys, sa Nagoya. Sa Nagoya Station. So, ayun. Sa baba rin yung link. Ang dami ng link sa baba. So, para lang, syempre, meron kayong 1 click away lang yung mga bagay-bagay, diba? So, bumili ako ng Heat Tech na leggings. Kasi ang perfect na nabili na rin sa Gio ng mga coats. So, inisip ko, ang lamig naman ng sa legs kasi perfect na yung taas eh. So, bumili ako ng Heat Tech sa Gio and guys, sobrang mura. Yung Uniqlo sa atin dito, parang 990 or 999 yung Heat Tech. Doon is 999 yen. Which is pag kinonvert mo is nasa less than 400 or something. Basta yung dalawa, i-divide nyo na lang yun. 953 divided by 2. Dalawang leggings kasi yung binili ko. Ayun. Sobrang mura. 953, dalawa na yun. Yung 900 mo dito sa Uniqlo sa atin, isa lang yun. So, mura talaga. So, kung gusto nyo yung mga pupunta ng Japan dyan, doon na kayo bumili ng mga Heat Tech kasi mas mura to. Bawal na kayo ng mga saktong panlamig. Ganyan. Pero, mas mura talaga pag doon na kayo bumili ng mga panlamig. Okay, on to our last day. Chinining. Ayan. Tawag dito. Siyempre, hotel check-out na. Tapos, ayun, grabe yung nangyari nung gabing yan kasi, nang gabi before that, kasi talaga nakipag-wrestling ako sa maleta ko talaga para lang masara siya sa sobrang. Kasi, guys, coat. Ang daming coat. Parang 5 coat. Para 3 yung dala ko. Bumili pa ako ng 2. Hindi na magkasya. Bumili kami ng compression bag. Sobrang laking tulong din ng compression ziplock na bag sa Donkey. So, yon para talaga makompress talaga lahat ng mga dapat makompress. So, nag-breakfast muna kami sa Yoshinoya. Again, the range is from 200 to 300 pesos. 255 pesos siya. And then, nag-ubos ako ng laman ng suika. So, napansin nyo guys, may mga yellow tayo. May mga yellow tayo sa, katulad yan, tsaka yung kanina, may yellow tayo. Kasi,
ginamit ko yung Suica ko. Teka, balikan natin yung day 5. Tchanin! Ayan, nakita niya, may yellow. So yan, hindi yan naka-include dun sa 15,000. Okay. Kasi ginamit ko yung Suica card ko pang bayad dyan. Yes, pwede kang magbayad using your Suica card sa Gio, sa Uniqlo, sa mga restaurant, at sa mga convenience store. O diba? Perfect. So, going to our last day, tcharin! Ayan, so, nag-uubos na ako. So, yung mga ginastos ko na that day, yung breakfast sa Yoshinoya, at saka yung kung 95 pesos na equivalent nung natira sa Suica card ko after nung ano natin, nung breakfast natin. 95 pesos na lang siya. So, ginamit ko na yung Suica card ko. Alam mo na yung mga nag-uubos ng Suica card sa airport? Yan. Ayan yon. So, ayan po. Ayan yung ating itinerary and budget. Lakihan na natin. Jug. Ayan. Ayan guys, sana may nakuha kayo or hindi ko alam. Basta ayan lang yung mga nangyari sa akin sa Japan. Ayan lang yung mga ginastos ko. Ayan yung breakdown ng ating budget na 67,732 pesos. Lahat-lahat na po yan. All in. So, sana may nakuha kayo sa mga pinagdadaldal ko. Kung may questions po kayo, don't hesitate to reach out to me. Follow me sa aking mga social media accounts. Sa TikTok, naubusan ako na laway. Sa TikTok, sa Instagram, at sa Facebook. Nandyan din yung link na aking mga social media account. This has been Shay Sanity. Thank you so much for watching. Bye mga friendly ko!